Naimbag na Rabi Cordillera, ito ang programa kung saan ating pinag-uusapan ang mga bagay na mahalaga para sa mga kabataan. Siak ni Clint Isvantotanes, Daytuiti, Dadad para Sinan Inuan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. And ngayong episode na ito ay napakasaya dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa disaster resiliency. And I hope na marami tayong matututunan ngayon dahil kasama natin si Sir Frankie Cortez. Siya po ang Chief Operations Section ng Office of Civil Defense Cordillera. Ngunit bago natin tanungin kung ano ang about sa disaster resiliency, kumustahin muna natin si Sir Frankie. Kumusta naman po kayo? Ayan, so magandang gabi po sa ating mga tagapakinig, mga kababayan po na nanonood sa ating programa ngayong gabi. At nais ko lang sabihin na for the past weeks, naging medyo abala ang tanggapan ng tanggulang sibil, ang Office of Civil Defense. Dahil nga dito sir, sa nangyaring tropical cyclone Butchoy, Karina at yung enhanced southwest monsoon. So nalapasan naman po natin ito, napagtagumpayan po natin. Minimal lang po yung effects dito sa Cordillera Administrative Region. Ngayon patuloy po tayong nakatutok sa mga nangyayaring localized thunderstorms para at least properly monitored yung ating area of responsibility. Ayan, so para ang sipag naman po ng mga taga-OCD, parang hindi sila tumitigil. Tama po kayo sir, ano po kami? 24/7 po ang Office of Civil Defense. Later on, papaliwanag ko po. Ay, okay, ayan. So, katulad nga ng nabanggit ni Sir Frankie ay nagkaroon ng mga sunod-sunod na hindi magagandang ganap dito sa atin, and it's very thankful pa rin tayo na kahit papaano ay minimal ang epekto nito dito sa Cordillera. Ngayon, isa sa mga thrusts ng ating government ay upang ma-educate ang ating mga taong bayan tungkol sa disaster resiliency, and isa sa kanilang mga ginawa is itong sinasabi nila na Republic Act 10121. Nakita ko po ito. Baka pwedeng i-share nyo po sir sa amin or sa ating mga viewers kung ano po itong RA 10121. Salamat So, isa sa mga pinaka-importanting aspeto ng ating development systems is yung pagtingin ng ating sistema sa disaster risk reduction and management. So, pahapyaw lang sa history ng Republic Act 10121, bago lumabas itong batas na ito noong 2010, meron tayong tinatawag na Presidential Decree 1566 na bumuo ng National Disaster Coordinating Council. Pero dahil nga doon sa aral na ibinigay ng Bagyong Ondoy noong 2010, na isabatas natin itong Philippine DRM Act of 2010 o yung Republic Act 10121. Itong Republic Act 10121 na ito, na-abolish yung NDCC o yung National Disaster Coordinating Council at nabuo yung Disaster or National Disaster Risk Reduction and Management Council. So yung sistema po natin ngayon ng disaster management sa Pilipinas ay proactive na. Ibig sabihin po nun, hindi na po natin hinihintay yung disasters, mga bagyo, mga earthquake na mangyari bago man tayo umaksyon. Meron na tayong mga pre-disaster activities or mga proactive measures na ginagawa para makapaghanda at maprotektahan natin yung mga communities dito sa Pilipinas. Ayun, so isa sa mga reasons pala sir kung bakit nagkaroon ng ano bang tawag dito, para change dito sa ating disaster preparedness or management is because of the Bagyong Ondoy. Yes, napakarami po tayong natutunan doon at naanalisa natin, nakita natin pagkatapos ng pag-aaral, komprehensibong pag-aaral na kailangan talaga nating baguhin ito, yung sistema. Opo. Para maiangat natin yung disaster management system, maging proactive, maging bottoms-up approach, participatory, etc. So later on siguro mababanggit natin mamaya. Ayun, so aside kasi sir po sa Bagyong Ondoy ay yung geographical location po ng Pilipinas is nasa isang location kung saan marami tayong mga in-expect or parang phenomenon na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Baka pwedeng i-share nyo po kung ano yun. Tama ka dyan, Sir Van. Non-negotiable talaga yung geographic location natin. Sad to know that for the past 2 years, 2022, 2023, number 1 ang Pilipinas sa World Risk Index ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Ano nga ba itong World Risk Index na ito? Sa kasamang palad, ang Pilipinas ay located sa Pacific Typhoon Belt. Located din siya sa Pacific Ring of Fire. Sinabi nga ng DOST PHIVOLCS na nakakaranas tayo ng 20 earthquakes a day. By average yan At sinabi rin ng DOST Pag-asa na nakakaranas tayo ng 20 tropical cyclones in a year. So kung isusumo total mo talaga, very prone to disasters ang
Republic of the Philippines. Wala pa dito yung usapin ng ibang hazards tulad ng mga human-induced hazards, iba pang mga disaster events. Ano? So, ito yung mga non-negotiable, mga geographic characteristics na meron tayo. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Ayun. Kasi ang pinaka-importante is dapat alam mo, na-understand mo kung anong umiiral na risk or disasters or hazards sa inyong lugar para ma-prepare natin ng tama yung community. Kung alam mo na merong hazard ang flooding sa inyong barangay, anong gagawin mo? Di ba? At least alam mo na yung first step. Kasi ang pinaka first step dapat, alam mo kung anong hazard sa community mo. So sa Pilipinas, in a nationwide perspective, sinasabi nga ng napakaraming eksperto, sir, na napakagandang gawing experimental country ang Pilipinas. Kasi halos lahat na ng disasters nandito na sa atin. So kaya maraming mga scholars ang pupunta dito, nag-aaral. So yun yung isang reality. Pero babalikan ko yung report ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction na isa lang yun sa kanilang parametro. Pangalawang parametro nila is yung coping mechanism ng isang bansa. Kaya kung titignan mo yung top 15 doon, may mga makikita kang mga bansa na along the Pacific Typhoon Belt, along the Pacific Ring of Fire, pero wala sila doon. Ibig sabihin nun, natutumbasan nila yung hazards na meron sa bansa nila o sa communities nila ng proper system. Meron silang sapat or magaling o epektibong DRRM. Yan yung gusto nating i-achieve sa Pilipinas. Na kahit na napakaraming hazards sa bansa natin, sa rehiyon natin, sa lugar natin, kaya natin yung pagandaan, kaya nating protektahan ng mga kababayan natin, at walang masyadong epekto ang naidudulot ng mga ito. Ayun, so very informative ang nasabi ni Sir, lalong-lalo na when it comes to awareness ng mga tao. Kasi kung hindi sila aware sa mga bagay na nangyayari doon sa paligid nila, hindi talaga sila makaka-cope up. And nabanggit nyo doon about sa coping mechanism, yung government natin ay talagang lumalaban sa buhay para ma-empower natin itong mga community members natin when it comes to disaster risk reduction and management. Going back naman po sa ating DRRM, ano po yung mga parang roles ng iba't ibang agencies and kung sino po yung mga key players dito sa law natin na RA 10121? Alright, so para sa impormasyon ng ating mga kababayan, ang disaster risk reduction and management ay shared responsibility yan ng lahat ng miyembro ng ating lipunan. Ibig sabihin, this is whole of a society concern. Whole of nation approach dapat yung ginagawa natin dito. When we speak about disaster preparedness for tropical cyclones, for earthquake, hindi lang po ito trabaho ng government. The private sector, the development sector, mga civil society organizations, mga kabataan, tulad natin. Mga kabataan na nanonood po ngayon, tandaan natin that we are also an energy na kailangan nating tignan. Ibigay natin yung energy natin to prepare for these disasters and hazards. So whole of a society approach po tayo. All of us, maging sino ka man, kahit nasaan ka man, you are part of the solution. Be part of the solution. Ayun, so talagang hindi lamang po ang ating mga government agencies po Correct. ang kailangan magtrabaho kasi kung wala din ang participation ng ating mga taong Correct ka bayan, hindi makakapagtrabaho ng maayos ang ating If I may mga... share, sir, Go. isa sa mga integral or sabihin natin, pinaka-importanting aspeto ng DRRM is public participation. Kasi kahit na anong gawin ng mga local government units na plano, ng mga abiso, mga polisiya, Yes. kung hindi ito binabuy-in or sinusunod ng mga kababayan natin, ito, babala sa mga kabataan, pag may nakita kayong advisory, please follow it. Tayo yung maging start ng modeling ba? Kumbaga, sa atin nagsisimula yung pag-share ng mga tamang information sa Facebook, sa pagsunod sa mga evacuation procedures. Tama ka dun, sir. Importante po yung general public participation dahil sila yung sila yung pinaka-key stakeholder natin sa DRRM. Ayun, so nabanggit nyo nga sana, kanina sir, ano po ang tungkol doon sa pag-share ng tamang impormasyon, lalong-lalo na sa ating mga social media and of course yung role ng ating mga kabataan, since sila naman ang nasa digital age, so kailangan natin talaga ang participation ng mga kabataan na i-share ang mga tama na impormasyon. Kasi di ba sir, sa social media, pero talaga hindi natin naiiwasan na meron yung mga false information, ganyan. Kaya and- nga, importante rin na maging critical ngayon yung mga tao. Yes. Hindi lang kabataan, lahat po tayo. Lahat. We need to be critical thinkers. Thinkers. Para at least maiwasan natin na magdulot ng panic. Mamaya may na-share ka na, Yes po. na parang
nag-open lang ng opinion niya na magkakaroon daw ng end of the Ah, world kasi yes, meron. yes. Nagpanic Very lahat. true. Ayan. Very true yan kasi nakita ko sir one time doon sa may nag-share kasi ng previous na effects ng typhoon and may nag-post ang Benguet na kailangan wag muna nating i-share yung mga previous na effects ng typhoon kasi na-disrupt po ang kanilang monitoring So, system. remember guys, sa mga kapatid po natin dyan, ang pinaka-official source ng weather data is Pagasa. Ang pinaka-official source ng earthquake information is PHIVOX. Okay? So, sundan nyo lang, i-follow nyo lang yung mga Facebook page po nila para at least ma-access nyo po yung mga information. Ayan. Just to be sure, para sa mga totoong information, kailangan yung mga government agencies po Correct, talaga. Ano? Kasi hindi naman sila nagbibigay ng false information. Ayan, so bumalik po tayo doon sa DRRM. Baka pwedeng i-share nyo po sa amin, sir, kung ano yung structure ng DRRM. Kasi may committee, may council, ganun po. Ano? Baka pwedeng Okay, so, i-kwento nyo po. ang ating batas, Republic Act 10121, ay binuo niya nga yung ating DRRM network. Sa DRRM network po natin, meron tayong pinakamataas, sabihin na natin the highest governing body or authorized body in DRRM or Disaster Risk Reduction. Yan yung National Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay? So ang NDRRMC ay pinapangunahan ng Secretary of Department of National Defense bilang chairperson. At since ang DRRM ay may 4 na thematic pillars or area, meron din tayong mga vice chairpersons na may tungkulin sa 4 na thematic areas na yon. Una, the Vice Chairperson for Disaster Prevention and Mitigation, we have the DOST, Department of Science and Technology. Vice Chairperson for Disaster Preparedness, we have the DILG, Department of the Interior and Local Government. For Vice Chairperson for Disaster Response and Early Recovery, we have the DSWD, Department of Social Welfare and Development. And lastly, the 4th thematic pillar, the Rehabilitation and Recovery, is vice-chaired by the NEDA, or National Economic Development Authority. And under the NDRRMC, we still have 45 members from the government agencies, from the private sector, from the civil society organizations, from quasi-legislative bodies. Ito yung patunay na ang DRRM ay responsibility nating lahat. Because you can see that doon sa structure ng ating NDRRMC. Okay? So that's it. Talagang whole of a society siya. Hindi lang po ito whole of government, kundi whole of a society, whole of a nation. Ayun, so napaka-inclusive ano po ng Yes. NDRRMC kasi pati civil society organizations. Napakinggan natin yung mga Opo. boses nila. Ayun. So, feeling ko pati din yung mga youth organizations ng mga members Oo. po. NYC is part of the Regional DRM Council. Ayun. So, talagang kailangan talaga na Yung mga ma-involve SK lahat. Federation Okay. presidents natin, they're also part of local DRM councils. Ayan, so speaking sir dun sa 4 thematic areas po and nasabi nyo nga po kung sino mga vice chair person on those sectors, baka pwedeng mag-share po kayo siguro mga brief na programs or kung anong ginagawa ng Alright, mga sige. agencies na ito doon sa pillar na yun po. Alright. So, doon sa 4 thematic pillars, these are the things na ginagawa natin in general terms. We start with prevention and mitigation, the first thematic pillar headed by the Department of Science and Technology. Dito sa prevention and mitigation, we do structural and non-structural interventions. Sir, ano yung structural at non-structural? First, in terms of structural, ito yung ginagawa nating mga engineering aspects. Scientific okay. interventions, we develop devices, yung mga community-based flood warning systems, yung mga gusto mag-invento dyan, mag-aral na mga engineering solutions, you can propose that sa ating mga DOST. DRM Council, sa DOST. So, kaya nga siya structural. You do retrofitting, mag-implement ka ng mga gabion box, crib walling, para maiwasan yung disaster. Basically, the avoidance of disaster. Pag sinabi mo namang non-structural, dito papasok yung policy making, pag-develop ng protocols. Halimbawa, anong gagawin mo kapag yung ilog na-reach na yung yellow, yung orange, yung red. Okay. Diba? Nakikita nyo yun sa mga ilog, di ba? Oo. Protocols po ang Malapit mga sa yun. opo. So part po yan ng mga non-structural, kaya nga siya non-structural. No need for cement, no need for bato or any construction materials. You can do it by doing consultations, mag-propose kayo sa mga barangay ninyo ng mga protocols or policy. Halimbawa, yung mga ordinance on preemptive evacuation, that's part of it. And over and above that, we do also yung mga early warning. Kaya nga sa DOST napunta ito kasi hawak nila ang Pagasa at PHIVOX. Next is disaster preparedness.
Sa disaster preparedness naman, dalawang salita lang ang kailangan ninyong tandaan. Strengthening capacities. Sa capacities naman na ito, may tinutukoy din tayong dalawang aspeto. It's either human resource or material resources. So dito tayo nagtitrain ng mga or nagdi-drill. Hinahanda natin yung mga responders. Pagdating naman sa material resources, bumibili tayo ng mga family food packs, ng mga equipment, ng mga nagpapatayo tayo ng mga evacuation centers, etc. Gumagawa tayo ng mga planning, etc. Pag disaster response and early recovery naman, dalawang bagay din ang kailangan yung tandaan. Disaster response and early recovery speaks about life-saving and life-sustaining. Sa phase na ito, sa thematic area na ito, nagliligtas nga tayo, kaya nga sa response, di ba? Nililigtas natin During yung the, mga tao. Kapag naligtas mo na yung mga tao, nag-evacuate na sila sa evacuation center, dito na papapasok yung life-sustaining. Bibigyan mo na sila ng mga family kits, ayuda, mga assistance to individuals in crisis situation, at iba-iba pa. Maaring cash yan or mga materials, mga kits, sleeping kits, hygiene kits, kahit Lahat anong na. kits. So, basta masustain lang yung buhay nila habang ongoing yung disaster. Lastly, the fourth thematic pillar, may tatlong words kayo na dapat tandaan. Build back better. Yung prinsipyo ng build back better, ina-apply natin yan sa rehabilitation and recovery. Ganito lang yan. In layman's term, kapag may isang tulay, alam mo ito yung tulay, nasira ng tropical cyclone number 2, di nasira siya. Kapag i-rehab and recovery mo siya, i-apply mo yung build back better, hindi mo siya i-rebuild with the same specifications. Gagawin mo siyang mas matibay. Kung ang nilagay mong semento dyan, 10 lang, nung nawasak siya, well, kapag mag-build back better ka, baka gusto mong gawing 20 na semento. Or, mas gawin mo siyang comprehensive. Bakit kaya siya nasira? Siguro dahil may nabagsak na bato, why not ilayo mo na lang yung tulay doon sa landslide prone area? Something ganon. Okay. You build back better. That's the point. So, hindi lang siya applicable sa infrastructures. Applicable din siya sa mga plans, sa mga policies. Halimbawa, after ng disaster, nag-meeting yung council. Sabi nila, itong provisions ng plan na ito, yung provisions ng policy na ito, kailangan natin i-amend. Kailangan natin i-update. Kasi hindi siya applicable nung last na nag-operate tayo. Or, sa mga social services, di ba? Halimbawa, nawalan siya ng trabaho. Ngayon, ang solusyon mo, bigyan mo siya ng pera. But that's not enough. Yeah. Kasi pag binigyan mo siya ng pera, hindi naman niya alam ang gagawin niya kung paano gagamitin yun. Maaring pag nag-build back better ka in terms of livelihood, for example, turuan mo na rin paano mag-marketing strategy, financial management, turuan mo ng mga soft skills para masustain yung livelihood niya. Parang teaching them Something to ganon. fish, something like that. Right. Ayun, so talaga namang napaka-systematic po ng ating NDRRM kasi lahat na ng kunyari sinasabi na parang before, during, and after po is talaga may ginagawa ang ating government and lahat is natatouch yung parang napakalawak ng range niya. Kaya nga, Kasi talagang tinututukan ng government natin kung paano matulungan ng ating mga taong bayan. And I wanna go back doon, sir, sa preparedness kasi recently nagkaroon nga po ng launching, tama ba? Launching nung Clears app. Ito yung parang application siya na ginagamit upang malaman natin kung yung isang slope is susceptible to landslide. I believe nandun din po kayo, sir. Nandun tayo. Well, Ayan. Isa yun sa mga ng DOST yun, sir. Yan sa kanilang mga preparedness measures. And may website ata din, sir. Baka parang i-share nyo po kung ano tungkol dun sa website kung saan nagre-report ang mga tao. Ganyan. Actually, we have the so-called the DOST, DRRMIS website being managed by the Department of Science and Technology, CAR. Cordillera yan, Initiative natin yan dito sa Cordillera. So, foremost, we would like to congratulate the project team from Kalinga State University for coming up with this kind of project. But with regards to the full implementation of this system, actually yung nangyari nung nagkita-kita tayo doon sa kanilang consultation is para ma-improve yung system. Yeah. So, they are still trying to make it better. Kasi may mga some issues pa na kailangan para ma-apply siya sa lahat ng areas na ng Cordillera. So what they are doing now is pinapilot testing nila itong mga to. Halimbawa, di ba, tapos na tayo sa Benguet. Yes. Tapos na sa Kalinga. Maaring kukunin po muna nila yung mga inputs or suggestions ng ibang provinces. Tapos magkaroon tayo ng full implementation na nitong system na ito. But the importance of this system, yung Clears project na ito, is para ma-anticipate natin yung mga possible landslide scenario sa ating area of responsibility. Para makapag-trigger tayo ng mga actions like, yung level ng susceptibility dito, yung assessment dito sa landslide community na ito or sa community na ito is baka possible na siya mag-landslide if
maka-accumulate tayo ng 110 millimeters of water, for example, like that. So nagiging data-driven at guided yung decision-making natin in terms of measures to avoid casualties or to avoid effects ng mga bagyo. Ayun, so talaga namang ginagawa ng ating government, ano Yes. po kasi, pati sa grassroots level is na-involve itong mga barangay officials natin kasi isa sa mga talagang pinupuntiryan nitong application na ito ay upang mas madali para sa ating mga nasa grassroots level ang Correct. pag-report or pag-assess dito sa mga risky areas. Yes. Ayun, so balik po tayo doon sa disasters, ano po, recently nga po ay nagkaroon ng declaration on state of calamity ang Mountain Province due to dengue. Ayan, nakita ko po yung yung Oo nga. resolution nila. Ngayon, before a certain area is to be declared at state of calamity, ano po yung parang requirements, sabihin na natin, or paano po yung process ng declaration of state of So, calamity? meron tayong specific guidelines na ibinaba ang National Disaster Risk Reduction and Management Council with regards to the declaration of state of calamity. So, ito yan. Hindi lang yan basta-basta na dinideclare just for the sake of Yeah, declaring yeah. it. But we have parameters like dapat merong percentage of population na naapektuhan, merong percentage of the livelihood na naapektuhan, and other aspects. So we can check that. You can actually, pwede nyo i-google po yun, guidelines on the declaration of state of calamity, and you can see na meron tayong sinusunod na parameters. But anyway, the process is, kapag one of these parameters ay nangyari or naging effects ng isang disaster sa isang local government unit, pag sinabi mong local government unit, it's either barangay, city, municipality, or province. Depende doon sa baseline data nila na meron sila. Halimbawa, sa isang barangay, merong 10 population, 5 babae, 5 lalaki, at may na-report na 2 kaso ng dengue. So, base doon sa ating parameter, 20% of the population affected, pasok na yon. So, they can declare state of calamity. So, marami yon na parameters. So, paano ito nangyayari sa ating mga local government units? Number 1, it can emanate from the recommendation of the local DRRM Council. It depends kung sa barangay siya, BDRIMC, Okay. city, CDRIMC, municipality, MDRIMC, or in the case of Mountain Province, maybe the PDRIMC recommended for that declaration. Providing evidence na nakamit niya yung mga parameters na nandun sa NDRRMC guidelines. So, ano mangyayari ngayon pag nagkaroon ng state of calamity? So, isa sa mga advantages kapag nakapag-declare ka ng state of calamity is yung access mo doon sa Quick Response Fund na tutulong sa pag-facilitate mo ng mga disaster management operations mo. So that's how it is. Ayan, so konting naman sir, background doon sa Quick Response Fund. Paano po siya ina-access ng ating mga LGUs? Saan po siya nanggagaling, yung Quick Response Alright. Fund natin? So, the local government units have general fund. Pag sinabi mong general fund, lahat ng source of income ng LGU. Hindi lang sa taxes yan ha. Kapag naniningil din sila ng mga ibang collections, Yes. general fund. The law provides that LGUs are required. They are mandated to allocate not less than 5% of Okay. the general fund. So we are not just talking about national tax allocation or whatsoever. The whole pondo. Pondo. Yung buong pondo, kung ang pondo ng municipality A ay 5,000 pesos, at ang requirement ng batas is at least or not less than 5%. So, i-multiply mo yung 5%. Kung i-stick ka dun sa 5%. But anyway, you can raise that to 6%, 7%, 10% or whatsoever. Depende sa LGU. So, itong 5% po na ito, i-divide mo pa siya sa dalawang pie. Di ba? Yung 70% nun, gagamitin mo yon sa mga disaster risk reduction and management activities. Okay. Yung mga trainings, yung mga pre-disaster ba? Planning, magpabili ka ng mga equipment, magparehab ka ng Construction, mga pwede ba yun sir? constructions, Construction, pwede. okay. Pag yung 30% naman na naiwan, yung sinasabi ko kanina na Quick Response Response Fund na pwede mong gamitin sa pag-mobilize ng mga responders, pagbili ng mga immediate needs sa mga disaster operations natin. Halimbawa, sa Mountain Province, kailangan nila ng mga, ano ba yun, yung pang-COVID, yung mahabang gown, pang-paiwas, ano bang or tawag doon? kailangan nilang bumili ng pang-fogging, something. Oo. Gown Gown. yun. Buti na nalampasan natin yung COVID. Kaya nga hindi tayo affected At doon. least buhay pa tayo ngayon. So anyway, going back. Grabe, So, no? yun yung 30% na isa rin na parang advantage of declaring state of calamity.
So that's so ano yun, payo rin sa ating mga sa mga baka may mga nanonood ng mga sangguniang kabataan officials, mga kabataan nating leader, please allocate also funds sa inyong mga SK funds na 10%. So pwede po yun. Kasi part ng 10 centers of youth participation or 9 centers, 9 10, centers of 10 na po. 10 na ba? Yes, may agriculture na daw. Okay, hindi ako na-inform. Anyway, Oo. yung centers of youth participation, meron dong environment or disaster risk reduction and management. Okay. So please, kapag medyo malalaki yung mga pondo ninyo, please allocate DRM. Oo, kasi feeling ko, sir, kung 5% lang, honestly speaking, yung 5% parang it's not enough, especially sa mga malalaking calamities. Parang hindi siya enough to, especially sa mga barangays, Hoping ganyan. na, ito Sir Van, hoping na nagagamit talaga yung mga funds for its intended purpose. Ayan, so, Doon natin makikita kung talagang kulang ba yun or sobra, di ba? ayan, so, sa mga instances po, sir, na hindi nagagamit ng ating mga LGUs ang Quick Response Fund or yung kanilang DRR kasi hindi naman yearly na may disaster, and thankful tayo kung gano'n. Ano pong mangyayari doon sa funding ng Actually, DRR? kapag kung wala talagang disasters na mangyari or kung meron man, hindi naman kailangan na immobilize yung full resources kasi nga minimal lang yung effects. Okay. So, itong mga unutilized quick response funds or LDRIM fund ay naiipon po yan, sir, na tinatawag nating special trust fund or Okay. special trust fund, STF. So, yung STF na ito, naiipon po yan and after 5 years, so if I'm not mistaken, 5 years, 5 years. mababalik po yan sa general fund ng LGU. At syempre, pag naibalik yan sa general fund ng LGU, pwede na naman nilang gamitin sa ibang purpose. Pero hoping, ibalik nila ulit sa purpose ng DRRM. May mga gano'n. But it's still, depende na sa yan, sa mga local government unit LGUs, leaders, okay. kina mayor, mga councilor natin, na nag-check ng mga allocations or appropriations ng mga programs. So ang pakiusap lang natin, Sir Van, tulad natin mga nanonood, mga kabataan, gusto sana natin na i-call out din ang ating mga local DRM councils to also give priority or proper investment pagdating sa natin, DRRM. Especially sa pre-disaster part. Na nagtitraining tayo, nagkakantak ng mga IEC campaigns. Gumagawa tayo ng mga engineering solutions para maprotektahan yung communities natin. Magtulong-tulong lang tayo, Sir Van? Ayan, so sir, paano po yung, kunyari sa mga LGUs na parang minis-appropriate yung paggamit nila dun sa mga fundings nila? Baka may penalties, ganyan po. Well, alam mo, Sir Van, ang pinaka-worst penalty ng isang local government unit na walang masyadong ginagawa about DRM, not utilizing funds for DRM, alam mo kung ano? Ang pinaka-worst na penalty is magkaroon sila ng casualty. Because if these LGUs will not do something about disaster resiliency, kawawa ang mga kababayan natin. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kapag may typhoon or hindi nila alam yung communities pala nila ay prone to flood or prone to active faults ng mga earthquake. Tapos wala man lang ginagawa yung LGU. So, alam mo, yan ang pinaka-worst na consequence. Sabihin na natin hindi naman penalty, consequence of not implementing DRM programs or using the funds for DRM purposes. Alam mo, sa pagbibigay pa nga lang ng text blast, di ba? Opo. Alam mo, lagi kong sinasabi that risk information is a rescuer. Because if you know na mayroong paparating na bagyo, you know how to react. E paano kung sa LGU ninyo, wala, yung mga ganun, wala rin. So, out of nowhere, bigla na lang nagulat yung mga kababayan natin. Because, it's all about leadership, it's all about creating positive change sa paggamit ng mga programs at funds na ito. So I think, basahin nyo na lang po yung Republic Act 10121. We have penal clause there. Ang gusto lang naman sabihin doon is that, please do not politicize relief operations, something ganon, or do not reinvent relief items. Lalagay mo doon yung face value mo. Tapos sasabihin mo, galing sa akin yun. That's a big no, okay? So, pwede nyo i-report yun para aksyonan ng DILG. Anyway, yun yung pinaka-key concern doon. Ayan, okay. So, talagang napakalaki din po ng role ng ating local government unit kasi sila talaga may hawak din ng... Silang first line of defense natin. Yes. Sila ang first responders. Kaya napakalaki ng expectation dapat natin sa kanila. Ayun. So talagang kailangan magkaroon sila ng trainings, mga ganyan. Trainings, dapat yung sistema natin sa localities ay in place dapat. May mga plano, may mga protocols, may mga gamit.
may mga taong magre-rescue sa atin. Ayun. Yan. Ayan, so para po mas ma-inform ang ating mga LGUs, ano naman po ang mga activities or programs ng OCD para mas ma-empower pa natin ang mga LGUs, hindi lang LGUs, pati ang mga taong Alright. bayan. So, ang Office of Civil Defense, in a national scope, is mandated by law to administer civil defense and disaster risk reduction and management. So, syempre, para ma-achieve natin yung safer, more adaptive, and disaster resilient Filipino communities towards sustainable development. O, diba? Naipasok ko yung SDG. So, anyway, there are some programs of the Office of Civil Defense na standardized sa buong Pilipinas ito. So, we facilitate the manning or yung pag-duty sa tinatawag nating Operation Center. Ito, papasok na yung concern kanina. Ang Operation Center po na ito ay 24/7. Wala po yung holiday, wala po yung weekends, at wala siyang Valentine's Day. Oh, so sad. Kahit na Okay Christmas, lang yan. kahit na Christmas may mga proclamation ng holiday, naiiwan ang OCD para magman at i-monitor ang Ang kalagayan ng sipag. bayan natin. Okay. So, malaking tulong talaga itong operation center na ito. Kaya nga alam mo, Besh, sa lahat ng proclamation ng mga holidays, may second paragraph doon Except. na nakalagay na, May exemption. di ba? However, those who Okay, are yeah. working at the emergency services will remain. Kaya nga nabuo yung hashtag Team However. Tayo yun pag activated tayo sa blue or red alert. Oo. Anyway, the Office of Civil Defense also offers mga training programs, capacity buildings. Kung familiar kayo sa Incident Command System, kung familiar kayo sa quarterly, nationwide, simultaneous earthquake Earthquake drills, drill. kung gusto niyo mag-training, mag-request lang po kayo sa OCD, mga DRM, meron po tayong catalog dyan na pwede nyo rin i-access sa Google or just visit ocd.gov.ph. So, meron din tayong mga programs kasi meron ding QRF ang OCD. So, pwede po kaming mag-deploy ng mga incident management teams, mga damage assessment teams para tumulong sa ating or mag-assess ng damages sa ating mga communities. Meron din tayong mini-maintain na NDRRMC monitoring dashboard na pwede nyo i-download sa inyong mga Android phones or pwede nyo bisitahin sa ndrmc.gov.ph para ma-monitor ninyo kung ano yung mga kalagayan na nangyari sa atin. Yung mga latest disaster. Ngayon, ang makikita nyo sa dashboard natin is yung latest report sa Carina at saka yung nangyayaring oil spill ngayon sa Bataan, which is very bad. Hopefully matapos na yun. Yeah. Anyway, marami pa pong mga projects like, nagbibigay din po tayo, sir, ng mga technical assistance. Ang technical assistance po, napakaraming forms po ito. Pwede namin kayong tulungan na gumawa ng mga contingency plans, mga public service continuity plans, or sa pag-conduct ng mga trainings, sa pag-conduct or pagbuo ng mga plans for emergency operations, or mga paggawa ng mga standard operating procedures. Andyan po ang Office of Civil Defense, handang tumulong po sa inyo. So, ang Office of Civil Defense din ay bumibili din, nagpro-procure din po kami, sir, ng mga non-food items. Like mga shelter kits, yung mga family food packs, na ibinibigay natin talaga sa mga families na nangangailangan. Ito po ay isang uri din ng augmentation natin sa mga local government units bilang mga first responders. Kasi halimbawa, kung naubusan na si Municipality B, nag-request sa OCD, that is may ibibigay ang OCD. At kung kailangan na talaga, talagang ibinibigay din po natin lahat yan. So, marami pa pong mga programs na ginagawa natin. Tayo rin ang chairperson sa regional level. Sa national level, executive director ang OCD ng NDRMC, secretariat siya. Sa regional level naman, 2 hats. Chairperson siya ng Regional DRM Council at siya rin yung OCD or secretariat ng council. So, yun yung mga programa natin sa mga polisiya sa DRM, naglalabas din tayo ng mga ganyan, and many more. So to learn more about civil defense sa Cordillera, just search Civil Defense Cordillera. Meron pong blue check yon. Verified. Yes, verified po ang page namin. Ayun. Legit. Ayun, so talaga namang aside from mapagbigay ang ating mga taga-OCD, napakasipag, kasi any request na pwedeng gawin natin, of course related sa disaster ay binibigay ng OCD and very reachable po sir kasi may pa sila, may mga applications, may mga hotlines, Yeah, yung websites, 24/7 mga na ganyan, option. 20. Kahit na bumisita po kayo doon, alas 12 ng gabi, may tao po. Di ba ako nabibiro? Really? Okay. Sa bagay, Try mo. hindi na pupunta talaga ako doon sa ating gabi kasi hindi naman natin alam kung kailan pwedeng mangyari ang disaster. Correct. That's so, the point of establishing the Okay. Operation Center. Ayun. Lahat ng LGUs, lahat ng member agencies ng council,
from national down to barangay, ay required ng batas na mag-establish niyan. Because that's the main reason. We do not know when the disasters will happen. So kung wala kang coordination center, wala kang command center, chaotic yung response mo. Ang dami-daming nagre-respond. Yeah. Or worse, walang magre-responde. Kasi walang mag-coordinate. So, paalala lang po, if you want to check sa mga nanonood po, visit your munisipyo, yung mga cities po ninyo, try nyo, bisitahin yung mga OPSEN. Ayun. So, Sana meron. ang role lang ng mga community ngayon is to be informed. Be Ano po? informed and follow. And be Follow aware. advisories. Yes, Be aware. yes. Yun lang po. Ayan. So, since ginagawa naman po lahat ng ating government, ang lahat-lahat upang ma-prepare and para matulungan ating taong bayan when it comes to disaster, ano naman po ang pwede nating i-remind sa ating mga public or sa mga taong bayan kung ano pang mga pwedeng gawin nila para matulungan din ang ating government? Okay, first iteration, number 1, is please know that disaster risk reduction and management is a shared responsibility. And nabanggit ko nga kanina na isa sa mga importanteng elemento ng DRRM is yung general public participation and support, sabi na natin. So importante na kasi kahit na naman gawin ng gobyerno o ng mga privado sektor, mga civil society organizations na program para ma-achieve natin yung katatagan natin sa mga disasters na ito, kung hindi natin susuportahan, hindi tayo magpa-participate, parang in vain, parang medyo useless. Yes. Walang meaning. So, hopefully, lahat tayo, mga kabataan man yan, kahit na anong edad, we support, we prioritize DRRM. Second, first step towards disaster resiliency is understanding your risk. Kahit sa bahay mo lang, kahit sa schools ninyo, sa workplace ninyo, do hazard hunting, prepare for the worst. Tingnan ninyo kung meron kayong mga systems, may mga plano ba kayo. Even sa family, ito palagi kong sinasabi, Sir Van, isang test na talagang ready ang isang tao, ang una kong tinatanong, nakapag-save ka na ba ng hotlines ng mga emergency offices? Di ba? Tapos minsan, magugulat na lang, oo nga, no. Oo nga. Okay, anyway, yun yung mga Kailangan bagay yun, na dapat kailangan, natandaan natin. opo. So, remember to follow yung mga safety reminders na inilalabas ng mga local DRM councils natin or any competent government agency, di ba? Tapos, importante rin na maging alerto. For sure, sa mga kababayan natin sa Cordillera ngayon na nakakaranas ng mga south or mga monsoon rains, mga localized thunderstorms, please, kapag medyo alanganin na po yung mga lugar natin, especially sa mga flood-prone or mga landslide-prone areas, please, preemptive evacuate na lang. Tawagan na lang natin yung mga MDMO sa atin, sabihin niyo na nag-worry kayo, medyo kinakabahan kayo na baka may bumagsak or something. Please, prioritize your life. Mas importante ang buhay po. So, sumunod po tayo sa mga ganong klaseng protocols. So, actually, yun ang pinaka-main, sir. We really need the support of the general public. So, it's a shared responsibility. And even the other entities sa mga private sectors, sa mga civil society organizations, let's join hands. Sama-sama po tayong lahat. We have a culture in the Cordillera, the binadang spirit. Gawin natin yan. But hopefully, we do the binadang spirit even before disaster happens. Di ba? Kasi minsan na-experience na natin yung binadang, sasama-sama tayo Yes, kung huli po. ng lahat. Kung may nangyari ng disaster. So, why not, let's do a paradigm shift. Let's focus on prevention and mitigation or let's focus on preparedness. Ika nga ng mga doktor, prevention is better than cure. Maraming salamat. Ayun, so ang daming mga na-share ni Sir Frankie, insightful na reminders para sa ating mga viewers. Kaya naman po, if in case na kailangang i-reach out ng ating mga taong bayan ng OCD, baka may contact number po kayo or pages or sites na pwede nila lang i-visit. Anyway, meron pong Facebook page ang Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region. If you're watching now, please type Civil Defense Cordillera. At doon sa page po natin na yun, makikita nyo na rin po yung mga contact, yung mga hotlines po natin, yung mga emails. So you can also reach us through email, yung car or car@gmail.com. Or, sorry, that's wrong. car@ocd.gov.ph. So you can also check our website. Website ng buong OCD na, ocd.gov.ph. So there it is. Meron din tayong mga Viber communities na pwedeng samahan para at least inform po kayo sa mga po natin, sa mga disaster events or mga risk information na importante rin. Just to know how to react sa mga nangyayaring bagyo, earthquake, or any incident. Ayan, and the good thing, sir, dito sa mga information natin is free po siya, walang bayad. Wala po.
pati sa mga events ng OCD kung in-invite kayo. Alam mo, sir, ayaw kong gamitin yung Ano, ano ba to, yung ano yan? walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, yes. sir. Ito po ay serbisyong ano lang, para sa kababayan po natin. Ayun. So, maraming salamat Sir Frankie for being with us here today. And I hope na ang ating mga taong bayan, ang ating mga listeners, especially sa ating mga kabataan, ay maraming natutunan dahil isang napakagandang usapin ang ating nagawa ngayon. And I hope na abangan po natin ng iba pa nating mga episode para mas ma-inform pa tayo sa kung ano ang ginagawa ng government para matulungan ang ating mga taong bayan. Maraming salamat po and wag niyo pong kakalimutang i-follow and like ang page ng OCD and of course ng Philippine Information Agency Cordillera sa Facebook, and available din po kami sa YouTube, sa X, sa TikTok. Ayun, marami po kaming platforms na pwedeng i-check. Basta i-search nyo lang OCD Car or PIA Cordillera, lalabas agad-agad yon. And maraming salamat po. See you sa susunod na episode.